mga tao ay humanga kay Jesus. Maganda po na ngayong umagang ito ating pagnilayan kung saan tayo pwedeng dalhin ng paghanga natin sa isang tao o maging kay Jesus. Where can amazement bring us? Saan tayo pwedeng dalhin ng paghanga natin kay Jesus? Ang sabi po ng mabuting balita ngayon, people were amazed at Jesus. Ang Tagalog po natin ay hindi masyadong maganda. Ang sabi po ng Tagalog translation, nagtaka ang mga tao. Kung atin pong titingnan yung English translation ay mas maganda. They were amazed at Jesus. Sila'y humanga kay Jesus. Marahil dahil po sa paghangang ito, sila na rin ay nagkaroon ng pagtataka kung saan kinukuha ni Jesus ang karunungang ito. Saan tayo pwedeng dalhin ng paghanga natin? Kung tayo po ay pupunta sa ating karanasan bilang mga tao, kapag tayo po ay mayroong hinahangaan, ano po ang itinatawag natin kalimitan sa isang taong hinahangaan natin? Kalimitan po ay nasasambit natin sa isang taong hinahangaan natin, idol ko ito. Halimbawa po, mayroong magaling kumanta, sasabihin natin, idol ko ito. O halimbawa, mayroong magaling maglaro ng basketball, sasabihin natin, idol ko ito. Halimbawa, mayroong magaling na umarte o magaling gumanap sa pelikula, sasabihin natin, idol ko ito. Kapag tayo ay mayroong paghanga sa ating ordinaryong pananalita, iniidolo natin ang taong ito. Kung inyong uusisain ang salitang idol, at ilalapat natin sa ating kultura bilang mga mananampalataya, ang salitang idol ay may kaugnayan sa pagsamba. Kaya nga kapag sinabi nating idolatry, no? Yung kasalanan ng idolatry, ibig sabihin ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kapag maraming mga idolo, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, kung sa ating ordinaryong karanasan, amazement lead to the formation of idols. Meaning to say, amazement leads us to worship. Amazement leads us to worship. Yung paghanga natin ay nagdadala sa atin upang sambahin natin ang hinahangaan natin. Kapag tayo'y humahanga, ito'y magdadala sa atin upang sambahin ang hinahangaan natin. Pero makikita natin sa mabuting balita ngayon, hindi ito yung nangyari. Sila'y humanga kay Jesus sa napakaraming kababalaghan na kanyang ginawa. Sila'y humanga kay Jesus sa napakagagandang aral na kanyang itinuturo. Pero yung paghanga nila ay hindi nagdala sa pagsamba, bagkus hindi nila tinanggap si Jesus. Ano po yung nangyari? Ang sabi ng mabuting balita ngayon, nang makita nila yung mga kababalaghang ginawa ni Jesus, yung mga itinuturo niya, ang sabi nila, saan kumuha ng karunungan ng taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba?
Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya. Kaya anong sabi ni Jesus? Ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan. Bakit po ang paghanga nila ay hindi nagdala sa pagsampalataya? Iisa po ang dahilan. At sana po sa pagninilay natin ngayong umagang ito po yung iingatan natin sa ating sarili. Ang paghanga nila ay hindi nagdala sa pagsamba sa Diyos sapagkat sila ay punong-puno ng kanilang sarili. Their amazement did not lead to worship because they are filled of themselves. Anong tawag natin sa isang taong punong-puno ng sarili? Egoistic, selfish. Ibig sabihin, yung isang taong punong-puno ng sarili, punong-puno ng ego niya, punong-puno ng self niya. Kaya ang batayan ng kanyang paghanga ay yung ego, yung self. Papaano ko ito sasambahin? Kilala ko ang kanyang magulang. Alam ko ang kanyang trabaho. Alam ko ang kanyang pinagmulan. Punong-puno ng ego, punong-puno ng sarili. Kaya kahit humahanga, hindi nila nagawang sumamba. My dear brothers and sisters, when we are filled of ourselves, it brings us to many dangers. Dangers of pride, because we are filled of ourselves. Danger of lack of love, because we are filled of ourselves. Danger of not forgiving, because we are drowned of ourselves. Even danger of not recognizing God, because we have replaced God with our own self. Ibig sabihin, ang sinusunod na natin hindi ang Diyos. Ang sinusunod na natin ay ang atin lamang sarili. Egoistic, selfish, punong-puno ng sarili. Kaya ang sinasamba ay ang sarili. Marahil po ay sasabihin natin, Father, hindi ko po sinasamba ang aking sarili. Wala pong taong aamin na sinasamba niya ang kanyang sarili. Walang taong aamin noon. Pero sa buhay natin ay pwedeng mabanaagan na ang sinasamba natin sarili natin. Over and above our worship of God. Every time we could not get over our emotions and feelings, especially of anger and jealousy, and we act because we are angry or because we are jealous, we are worshiping ourselves. Every time we think only of what is best for us, forgetting what is best for our neighbor and for our loved ones, we are worshiping ourselves. Ang paglimot sa kapwa, ang paglimot sa pag-ibig, na nangangahulugan ng pagbibigay ng sarili, ang paglimot sa pag-ibig ay nangangahulugan ng pagsamba sa sarili. Kaya alam nyo po,
Napakadali pong sukatin kung tunay yung pagmamahal natin. Siguro po marami sa inyo nagtatanong, ito bang ginagawa kong ito'y pagmamahal ko sa asawa ko? Ito bang ginagawa kong ito'y pagmamahal ko sa aking mga anak? O kahit po sa akin bilang pari, ito bang ginagawa kong ito'y pagmamahal ko sa simbahan na ipinagkatiwala ng Diyos sa akin? Napakadali pong sukatin ang pag-ibig. Napakadali po. Anong inyong titingnan? The movement of love is always a movement outside of self. The movement of true love is always a movement outside of oneself. Ang ginagawa ko ba'y pag-ibig? Iisang titingnan mo, saan nakatuon ang ginagawa mo? Is it to please yourself? Is it to make your life easier? Is it for your recognition or for your success? Kapag nakita mong yung pag-ibig mo ay nakatuon sa iyong sarili, kapatid, hindi yan pag-ibig. Sapagkat ang mata ng pag-ibig palaging nakatingin papalabas ng sarili. Papalabas ng sarili. Walang pag-ibig na nakatingin sa sarili. That is why to love oneself is not the greatest love of all. That is not the greatest love of all. If love of self is the greatest love of all, then how will you judge the love of Jesus on the cross? On the cross, Jesus forgot himself. Every martyr needed to forget himself, or else he will forget martyrdom at all. If Jesus thinks of himself, he will have to forget the cross. He will have to forget dying for us to save himself. Inyo po bang natatandaan nung si Jesus ay nakapako sa krus? Anong sabi noong isang nakakita sa kanya? Tinutuya siya. Yung isang nakapakong kasama niya, ang sabi niya, kung ikaw ay tunay na Diyos, bumaba ka sa krus na yan. Hindi siya bumaba. Ibig sabihin ba nooy hindi niya ipinamalas ang kanyang pagiging Diyos? No. Sa hindi niya pagbaba sa krus, mas ipinamalas niyang Diyos siya. Nung hindi bumaba si Jesus sa krus, mas ipinamalas niyang Diyos siya. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Sa pagpili ni Jesus na manatili sa krus, ipinakita niya ang pinakamatayog na pagpapakita ng pag-ibig. Sa makatwid, ipinamalas niya ang pinakamaliwanag na mukha ng pag-ibig. Ang pinakamaliwanag na mukha ng Diyos. That is why on the cross, we see clearly the face of God. Because we see evidently love. Kung kayo'y may pagdududa, kung ang ginagawa niyo'y pag-ibig, titingnan mo ang mata ng pag-ibig. Saan nakatuon ang mata ng iyong pag-ibig? Pag sa sarili yan, hindi yan pag-ibig. Because the greatest love of all is to die for your friend. Si Jesus ang may sabi niyan, ang pinakadakilang pag-ibig, yung ihandog mo ang iyong buhay alang-alang sa iyong minamahal.
Mga pinakamamahal, ngayong araw na ito, nawa magkaroon tayo ng inspirasyon na matuto tayo ng tunay na pag-ibig.